Sandaling lumipat ang eksena sa ikalimang palapag ng labyrinth, kung saan makikita pa rin ang mga bakas ng labanan laban sa Outer God. Isang misteryosong tao na nakasuot ng balabal ang tahimik na nagmamasid sa mga naiwan ng laban. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga. Hindi niya inaasahang makakarating si Alan ng ganito kalayo. Napansin niya ang isang marka na nakaukit sa damuhan. Isang bakas na tila humiwa sa mismong lupa. Naging interesado siya rito, at isang tanong ang sumagi sa kanyang isip. Makakaligtas kaya si Alan sa susunod na pagkakataon? Pagkatapos nito, bumalik ang eksena kay Alan, na kasalukuyang binabasa ang Royal Invitation. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit siya ipinatawag ng Reyna. May kinalaman ito sa Khal faction. Naalala niya si Cyan Critnia, ang ikawalong monarka ng Asteria. Taglay nito ang kapangyarihang tinatawag na Golden Archives, isang kakayahang minamana ng dugong Maharlika. Sa pamamagitan nito, naipapasa ng isang henerasyon ang impormasyon at lakas nito sa susunod, parang paglilipat ng game data. Dahil dito, naging simbolo ito ng tunay na awtoridad ng royal family. Noong lumitaw ang 5 Great Scenes sa Asteria, pansamantalang sumama si Cyan sa party ng player at ipinakita ang napakalaking kapangyarihan nito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi maintindihan si Alan. Gagalaw ba talaga ang Reyna dahil lamang sa usaping may kinalaman sa Underworld? Naalala rin niya na sikat si Cyan sa mga meme ng mga manlalaro. Madalas itong ilarawan bilang isang guardian dragon dahil sa paraan ng pagbabantay nito sa kaharian. Pero kung tutusin, napaka-indifferent nito sa karamihan ng mga nangyayari sa loob mismo ng Asteria. Napabuntong hininga si Alan habang nakahiga sa sofa. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon. Kung magre-resulta ang insidenteng ito sa paghina ng Khal faction, at basta't hindi niya magagalit ang Reyna, magkakaroon siya ng dahilan upang maging mas relaxed sa loob ng sarili niyang faction. At kung ganoon nga ang mangyayari, baka sa huli ay maging pabor pa sa kanya ang lahat. Hinawakan niya ang sumasakit niyang ulo at muling bumantong hininga. Pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag. Sa dulo ng lahat ng ito, isa lamang naman siyang observer. Kaya dapat ay wala siyang problema. At bukod pa rito, hindi naman nila kinakalaban ang awtoridad ng royal family. Samantala, lumipat ang eksena sa ibang lugar. Isang assassin ang nakadiscover na patay na ang kanyang kasamahan na dating ipinadala upang patayin si Count Palacio. Matapos suriin ang bangkay, napagtanto niyang 2 beses na naikot ang leeg nito. Parang may isang taong sadya talagang gustong magbigay ng mensahe. Dahil doon, naalala niya ang galit na reaksyon ni Carmine. Mula nang ibigay ang misyon para patayin si Palacio, wala na silang natatanggap na kahit anong update. Paulit-ulit na kinu-question ni Carmine ang kakayahan ng mga assassin. Pakiramdam niya ay minamaliit lamang ng organisasyon ang kanilang kliyente. Umabot pa sa puntong hiniling niyang personal na makipagkita sa kanya ang pinuno ng organisasyon. Agad siyang pinakalma ng assassin at nangakong aalamin ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Ngunit sa loob-loob niya, puro mura lamang ang kanyang naiisip. Pakiramdam niya ay siya rin naman ang magiging scapegoat sa huli. Sa sobrang inis, sinipa niya ng malakas ang bangkay ng kanyang kasamahan. Ngunit biglang, nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Ang bangkay ay agad na naging abo. Napatingin siya sa paligid ng may pagkalito. At mabilis niyang napagtanto ang dahilan. Anti-decomposition magic. Sa kanyang palagay, sadyang iniwan iyon bilang babala. O baka naman isang halimbawa para sa kanilang panig. At para sa kanya, sobra-sobra. Ang ganitong uri ng pagbabanta. Naisip niya kung gaano magagalit ang kanyang boss kapag nalaman nitong nadungisan na ang perpektong mission success record ng organisasyon. Kasabay nito, nagsimula rin siyang maniwala na ang mga chismis tungkol sa kakayahan ni Count Palacio ay hindi lamang basta chismis. Mukhang may katotohanan ang mga iyon. Gayunpaman, nagpasya siyang hanapin ang isang taong mas maraming alam tungkol sa pangyayaring ito. Pagkatapos makapagdesisyon, agad siyang umalis. Lumipat ang eksena pabalik sa Calaburn. Doon, si Deus ay tahimik na naglalakad sa loob ng kanyang mansyon habang sinasapawan ng liwanag ng buwan ang mga pasilyo. Bigla siyang huminto, may naramdaman siyang presensya sa likuran niya. Napagtanto ni Deus na may taong nakatayo sa kanyang likod. Isa itong kalbong assassin. May hawak itong napakalaking karit na handang humiwa anumang oras.
Sa kabila ng lahat ng ginawa nito upang itago ang presensya nito, napagtanto ng assassin na napakatalas ng pandama ni Deus. Direkta nitong hiningi ang impormasyon tungkol kay Count Palacio. Sa isip ng assassin, sigurado siyang magtatagumpay siya. Kung tutuusin, kahit minsan pang natulungan ni Palacio si Deus, naniniwala siyang kapag sariling buhay na ang nakataya, siguradong iba ang magiging desisyon nito. Ngunit bigla siyang natigilan. Napunta ang kanyang tingin sa isang puting sinulid na nakaunat sa harapan niya. May dugong dumadaloy rito. Agad siyang tumingin sa kisame. At doon, nakita niya ang ilang assassin na nakabitin. Punong-puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Parang mga hayop na walang awang kinatay. Napuno ng tanong ang isip niya. Nakilala pa niya ang dalawa sa mga iyon. Evil Spirit at Cursed Spirit. Malamig na tumingin si Deus sa lalaking nasa likuran niya. Ayon sa kanya, isa rin ito sa mga ahente ng parehong organisasyon. Biglang may sinulid na sumulpot mula sa hindi nakikitang direksyon. Sa isang iglap, pumulupot ito sa katawan ng kalbong assassin. Hindi na siya makagalaw kahit isang pulgada. Nabigla ang assassin. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa siya makapag-isip, swoosh! Sa isang iglap, naputol ang kanyang leeg. Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Samantala, kalmado lamang na minamanipula ni Deus ang kanyang mga sinulid. Para sa kanya, napakawalang galang ng lalaking iyon upang magsalita ng ganoon sa kanyang harapan. Lumipat naman ang eksena sa isang pagpupulong ng Blue Moon. Si Raiden ay hawak ang kanyang ulo sa sobrang pagkadismaya habang pinapanood ang pagtatalo ni Yusha at Sealrang. Mapilit na iginigiit ni Sealrang na gusto niyang pakasalan si Great Moon. Samantalang paulit-ulit namang sinasabi ni Yusha na imposible iyon dahil isa lamang silang mga anino. Dahil sa inis, humingi ng suporta si Sealrang kay Rene. Ngunit walang emosyon itong sumagot. Ayon kay Rene, si Yusha ang pinakamatagal ng sumusuporta kay Great Moon. Kaya hindi dapat gumawa ng malaking isyu si Sealrang tungkol dito. Agad namang sinamantala ni Yusha ang suportang iyon. Sinabi niya kay Sealrang na tumahimik at makinig. Napalungkot lamang si Sealrang matapos marinig iyon. Si Raiden naman ay walang sinabi. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay napakakakaiba ng sitwasyon. Sa kanyang opinyon, bihirang-bihira para kay Rene na subukang pakalmayan si Sealrang. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Rene nang magbigay siya ng mungkahi kay Yusha. Nagtanong si Yusha kung ano iyon. Sinabi ni Rene na nais din niyang magsumite ng isang ulat. Ngunit pinaalalahanan siya ni Yusha na siya naman ang palaging naghahanda at nagpapadala ng lahat ng ulat. Ipinaliwanag ni Rene na gusto niyang personal na magsumite ng ulat tungkol sa Eye of the Stalker. Agad namang sinabi ni Yusha na maaari naman nitong sabihin sa kanya ang laman ng ulat at siya na ang magpapadala nito. Ngunit magalang na tumanggi si Rene. Ayon sa kanya, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, nais niyang personal na ihatid ang impormasyong may kaugnayan sa Eye of the Stalker. Muli siyang pinaalalahanan ni Yusha na wala namang naging problema sa mga ulat na ipinadala nila noon. Ngunit nanatiling matatag si Rene. Gusto niyang siya mismo ang magulat. Biglang lumitaw ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Rene. Sinabi niyang bukod sa ulat na iyon, may nais din siyang iulat tungkol sa kanyang sarili. Pagkatapos ay mahina siyang natawa sa paraang nakakapangilabot. Napatigil si Raiden. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pati si Sealrang ay ganoon din ang reaksyon. Sa katunayan, nagulat siya nang makita si Rene na nakangiti ng ganoon kalawak. Samantala, si Yusha ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Wala siyang ipinakitang espesyal na reaksyon. Makalipas ang ilang sandali, umubo ng bahagya si Rene at agad bumalik sa kanyang normal na ekspresyon. Ipinaliwanag niyang may nakakatawa lamang na bagay na biglang pumasok sa kanyang isip. Ngunit lalo lamang nitong nilito sina Raiden at Sealrang. Hindi nagtagal, dumating din si Deus sa pagpupulong. May ilang patak ng dugo na nakadikit pa sa damit ni Deus. Humingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang pagkalit. Ngunit tiningnan lamang siya ng lahat ng walang anumang emosyon. Itinuro ni Sealrang na 5 minuto pa bago magsimula ang meeting kaya wala naman talagang problema. Naglinis ng lalamunan si Raiden bago magsalita. Ayon sa kanya, ngayon lamang dumating si Deus ng eksaktong oras. Karaniwan kasi ay mas maaga pa itong dumarating kaysa sa nakatakdang oras ng pagpupulong. Muling nagsalita si Deus, seryoso ang mukha.
Bago magsimula ang meeting, may isang mahalagang bagay muna raw na kailangang pag-usapan. May isang organisasyong tinatawag na Agents. At ang organisasyong iyon ay tina-target si Great Moon. Sa sandaling marinig iyon, nabigla ang lahat. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Yusha. Maging si Sealrang ay natigilan ng marinig ang pangalan ng organisasyon. Agad namang hiniling ni Rene kay Deus na ipaliwanag ng detalyado ang sitwasyon. Nagsimula si Deus. Ang Agents ay binubuo ng kabuoang 15 miyembro. Ngunit 3 na ang napatay niya. Kaya 12 na lamang ang natitira. Bukod pa rito, natuntun na rin niya ang lokasyon ng ilan sa kanila. Biglang nagbago ang atmosfera sa silid. Nagsimulang kumitid ang mga mata ng bawat miyembro. Puno ng iritasyon at nakamamatay na intensyon. Walang pag-aalinlangang iminungkahi ni Sealrang na patayin agad ang lahat ng Agents. Si Rene naman ay nagsimula ng mag-isip kung paano sila pinakamahusay na papatayin. Pupunitin ba ang kanilang mga katawan? O diretsyo ng pupugutan ng ulo? Nang mapansing nagiging delikado na ang usapan, agad nagsalita si Raiden. Sa kanyang opinyon, dapat muna nilang alamin kung gaano kalakas ang Agents. Mas mabuting magtipon muna ng impormasyon bago gumawa ng plano. Ngunit ang makatwirang mungkahing iyon ay lalo lamang nagdulot ng hinala. Tumingin si Deus kay Raiden. Totoo ka ba talaga sa sinasabi mo? Agad ding tumutol si Yusha. Paano kung masugatan si Great Moon habang naghahanda pa sila ng plano? Tahimik lamang si Rene. Ngunit ang tingin niya kay Raiden ay puno ng pagdududa. Si Sealrang naman ay nagsimula ring maghinala. Sa pandinig niya, parang ipinagtatanggol ni Raiden ang kalaban. At dahil doon, nagsimula siyang mag-isip ng isang posibilidad. Baka traidor siya. Napatingin lamang si Raiden sa kanila nang walang maintindihan. Hindi niya alam kung paano siya biglang naging traidor. Agad siyang inakusahan ni Sealrang. Ayon dito, tinututulan niya ang ideyang patayin agad ang Agents. Mabilis namang ipinagtanggol ni Raiden ang sarili. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Gusto lamang niyang suriin muna ang sitwasyon bago kumilos. Ngunit habang lalo niyang sinusubukang magpaliwanag, lalo lamang siyang pinaghihinalaan ni Yusha, Deus, Rene, at Sealrang. Sa huli, napabuntong hininga na lamang siya. At sumuko, inamin na lamang niyang mali siya. At sumang-ayon na dapat silang kumilos agad. Bilang leader, agad na nagdesisyon si Yusha. Ipagpapatuloy lamang nila ang meeting pagkatapos nilang asikasuhin ang problema tungkol sa Agents. Nang marinig iyon, sabay-sabay na tumanggo sina Sealrang, Rene, at Deus nang walang kahit kaunting pag-aatubili. Si Raiden naman ay napabuntong hininga lamang. Sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Sa kanyang opinyon, sobra naman ang tawagin siyang traidor. Marahan niyang hinaplos ang kanyang leeg. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya kailanman naisip na pagtaksilan si Great Moon. Ang taong iyon ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. At ng pagkakataong makapaghiganti. Kaya hindi dapat kailanman pagdudahan ang kanyang katapatan. Ang tunay na problema, ayon kay Raiden, ay masyadong fanatiko sina Yusha, Rene, Deus, at Sealrang. Lumipat ang eksena sa Tyria, ang kabisera ng Asteria, partikular sa Royal Castle. Dumating ang karwahe ni Count Palacio sa harap ng palasyo. Bumaba si Alan at agad na nagtungo sa loob. Bago siya umalis, nagbigay muna siya ng maikling utos kay Evan. Agad naman itong sumaludo at nagsabing maghihintay siya roon. Makalipas ang ilang sandali, napakunot noo si Evan. May napapansin siyang pangyayaring mas madalas nang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Sunod-sunod na lumalapit ang mga miyembro ng Cal faction kay Alan. Parang mga gamo-gamong naaakit sa apoy. Wala na magawa si Evan kundi panuurin sila ng may pagtataka. Pagkatapos ng lahat, si Alan na ngayon ang makapangyarihang leader ng Cal faction. Matagal nang lumipas ang panahon kung kailan iniiwasan at itinataboy siya ng mga tao. Naalala ni Evan ang isang pagtitipong minsang pinuntahan niya kasama si Alan. Noon, tumatakbo pa sa takot ang mga tao sa sandaling makita nilang dumating ito. Nang maalala niya iyon, hindi siya lubos na kumbinsido na mas mabuti nga ba ang kasalukuyang sitwasyon. Samantala, si Alan, na nasa pinakaharap na tila leader ng isang napakalaking paksayon, ay nagsimula ng pagpawisan ng malamig. Palihim siyang sumilip sa likuran niya. Naroon pa rin ang mga miyembro ng Cal faction. Patuloy silang nakasunod sa kanya. Sa loob-loob niya, tahimik siyang nagrereklamo.
Sa kanyang opinyon, dapat na silang tumigil sa pagsunod ng napakalapit. Mula sa pananaw ng ibang tao, mukha talaga silang isang grupo na papunta upang magsagawa ng direktang pag-atake laban sa Reyna. Ngunit matapos mag-isip sandali, may naisip siyang posibilidad. Kung mapapag-alitan silang lahat ng Reyna at sabay-sabay silang yuyuko, baka mas maging epektibo pa ang push-and-pull strategy na pinaplano niya. Pumasok si Alan kasama ang mga miyembro ng Cal faction sa loob ng Royal Palace. Isang mahabang pulang carpet ang nakalatag sa sahig. Tahimik siyang tumingin sa paligid habang pinakikinggan ang mga usapan ng mga taong naroon. Sa tingin niya, marahil dahil ito ay Royal Palace, napakarangal at napakagarbo ng atmosfera. Malinaw din niyang nakita ang pagkakaiba ng Noble faction at Royal faction. Karamihan sa mga dumalo ay tila naroon dahil naniniwala silang papagalitan ng Reyna ang Cal faction. Napabuntong hininga si Alan. Sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Makinig lang sa sermon ng Reyna at maging masunurin. Kaya ko naman siguro ito. Hindi nagtagal, lumuhad at yumuko si Alan kasama ang mga miyembro ng Cal faction sa harap ng pinakamataas na pinuno ng Asteria. Magalang niyang binati ang dakilang monarkang namumuno sa kaharian. Iniutos ng pinuno na itaas nila ang kanilang mga ulo. Pagkatapos ay tinanong nito kung si Alan nga ba ang kasalukuyang Count Palacio. Ang babaeng nakaupo sa trono ay si Centritnia, ang ikawalong monarka ng Asteria. Kinumpirma ni Alan na siya nga si Count Palacio. Kasabay nito, nagsimulang magbulungan ang mga maharlika sa paligid. Halatang natutuwa sila. Sa wakas, ayon sa kanila, mapapag-alitan na rin ang Cal faction na matagal na nilang kinamumuhian. Ngunit si Centritnia ay tahimik lamang na tumingin kay Alan ng ilang sandali. Pagkatapos, nagsalita siya, at ang sumunod niyang sinabi ay walang sino man ang inaasahan. Simula ngayon, si Count Palacio ay bibigyan ng titulong Marquis. Nabigla ang buong bulwagan. Ang mga maharlikang umaasang mapapahiya ang Cal faction ay natigilan. Ang kanilang mga ngiti ay agad na naglaho. At si Alan mismo, ay tuluyang natulala, hindi sermon. Hindi parusa, hindi rin babala. Sa halip, na-promote pa siya.